Mga kababayan, magandang umaga po at ngayon po ay 1:38 na po. At ang ating pag-usapan po ay kokonti lang, mag-vlog lang tayo ng kokonti. At ako ay medyo medyo maayos na panahon. At ako ay gusto ko na matulog pero mas minabuti ko na bibigyan ng isang mas magandang pagpapaalam sa mga tao kung ano dapat ang bantayan sa ngayong eleksyon sa 2025. Higit pa ito sa eleksyon ko na kung saan tumatakbo ako sa pagkasenador pero hanggang ngayon bitin-bitin pa. Higit sa lahat po ay itong bigyan natin ng pansin sapagkat po naman ay ang kinabukasan ng bayan ay nagsisimula po sa eleksyon. Kung sino ang halal natin pagkatapos ng eleksyon ay yan po sila ang magsasabi kung anong maging kinabukasan natin. Nag-ibig sabihin naman po na kung ang mahalal ninyo ay puro mga korap, wala tayong ibang makikita kundi corruption na rin ang ating makikita sa ating kinabukasan. Kung maiboto nyo uli ang mga kurakot sa ating eleksyon na ito, ay sigurado ako na lagi na lang kurakotan ang sistema ng bayan natin. Kung makapili po kayo puro ayuda, sigurado kayo na puro ayuda ang sistema ng ng sistema sa buhay natin sa Pilipinas. Saan bang pipiliin niyo? Puro ayuda? Well, nasa inyo po yun, pero kailangan ay pipilitin ko na kayo na sasabihin sa inyo na kailangan po higit sa lahat ay bantayan ang boto natin na kung anong boto ng bawat isa, bawat mga tao sa bawat probinsya at lahat tayo ay dapat nabibilang. Yan po ang mas importante sa lahat. Paano gagawin? Paano masisiguro yun? Gayon sa kabila ng lahat po ang may agam-agam na hindi maging totoo yung halalan natin. Magandang umaga, Unibert, no? Magandang aga, Alex Ulin. At bakit ko naman nasasabi po na hindi magiging maganda, hindi tayo makasiguro sa pagdating ng eleksyon? Kasi po ganito. Ilang halalan na ba meron tayo sa ilalim ng computer system? Maraming halalan na po ang nangyari. Simula tayo ng 2010. Noong 2010 po ay naging abogado ako ng isa sa tumatakbong mayor sa Cabiao, Nueva Ecija. Pagkatapos na nangyari po sa Cabiao, Nueva Ecija, ay natapos po yun. Hindi na ako magbanggit ng pangalan, kundi banggitin ko lang pangyayari. Natapos ang halalan, ay nanalo po ang isang tao at natalo yung isang tao. Ang natalo doon, client ko. Natalo sa halalan. Ngayon, sabi ng client ko, Attorney, ano ang dapat nating gawin? Kasi natalo ako 1,000 plus votes. Cabiao yung pinag-usapan natin. Cabiao, Nueva Ecija, katabi ng Arayat sa Pampanga yan. Sa kabila, katabi ay San Antonio. Tapos kabila ay papunta ka doon sa San Leonardo, papunta ka sa Gapan, bago ka makarating sa pakaliwa, papunta sa Cabanatuan City. At kung pakanan ka, papunta ka sa San Miguel, Bulacan. Yan po yung mga ruta dyan. Pero importante dito, anong gagawin? Sabi ni Mayor, hindi ako maniwala, attorney naman na matalo ako. Okay, sabi ko, kung hindi ka naniwala na matalo ka, isa lamang po ang inyong pwedeng gagawin. Bago ang lahat, nais ko muna pakilala sarili ko. Ako po si Engineer Dr. Toto Kausing. At ito pong ating podcast kung minsan tawagin ito na ako po ay magbibigay ng linaw lamang at ang aking hangad dito ay magiging malinis lamang ang halalan natin. Wala na rin ako sa totoo lang, segunda na sa akin ang gusto kong mapili. Sana yung talagang dapat ihalal ninyo. Pero siyempre, pipilitin ko na magsasabi sa inyo na sino mga taong hindi nyo ihalal. Number one na huwag nyo ihalal si Erwin Tulfo,
Number 1 na naman siya sa survey. Sinungaling kasi, number 1. Number 2, si Ben Tulfo, isa pang sinungaling. Please lang, huwag niyo na iboto. Kayo mga nakakilala. Tapos kung may kilala kayo mga kamag-anak, please lang kasi marami pong mga kamag-anak niyo mambubotante kung tawagin ni Percy Lapid. Please lang, huwag niyo iboto Lito Lapid. Wala yan po, ulit-ulit talaga, wala na mangyari. Hindi kukunin lang pera niyo pambili ng mga mansyon. Number 4, si Bong Revilla, umangat pa sa survey, dapat hindi niyo na iboto yan. Nanalo ngayon sa plunder case na laban sa kanya dahil po, kay garantiyo, mali po yung desisyon ng judge na inabsulto siya. Maling-mali po. Dapat convicted yan. Okay, bago tayo pupunta dyan, sabihin ko na sandali, ano bang rason bakit sabi ko dapat convicted? Okay, ito. Na-establish ang katotohanan na napirmahan ang endorsement na sulat niya, napirmahan para sasabihin doon sa ahensya ng pamahalaan na magsasabi na ibibigay kay Janet Napoles ang pera niya bilang senador at gagastahin ng kung saan niya gusto nang gagastahin. So nangyari, naibigay kay Janet Napoles mula sa ahensya ng pamahalaan ang pera na dapat sana yung ahensyang iyon ay ang magpapatupad kung paano gagastahin yung pera ni Bongbong Marcos, ni Bong Revilla. Ano nangyari? Sinulatan niya yung ahensya na ibigay kay Janet Napoles. At si Janet Napoles naman nagpaikot kung paano gagastahin. So, ang nangyari, 124 million ang lahat na minagic sa kinita ni Janet Napoles doon ay binigay sa kanya yung kalahati. So, sa 100 million niya na proyekto, ang 150 million kukunin ni Janet Napoles, ang 50 million bibigay kay Bong Revilla. Ganon din po si ginawa kay Jingo Estrada, ganon din ginawa kay Enrile, ganon din ang ginawa sa ibang mga senador, kagaya si Kringo Honasan. Marami pa sila. Mga congressman, ganon din ginawa. So, ibig sabihin, yung modus operandi po, ibibigay kay Janet Napoles yung budget ng congressman o senador. Si Janet Napoles na magpapaikot kung paano ibibigay sa mga beneficiaryo ang pera. Kung in the form of pera man na ayuda o di kaya in the form of whatever farm implements. Bibili ng araro, bibili ng hand tractors, bibili ng abono, kung ano naman. Ganun po ang sistema. Pero ang katotohanan ay hindi naman bibilhin ni Janet Napoles yun. Parang ayuda sa AKAP. Ang AKAP ngayon, ang ideya ng AKAP ay kinuha nila yung ideya kay Janet Napoles. Kasi yung ginagawa niya ay Janet Napoles, palabasin niya na binigay sa mga beneficiaryo, ayuda. Pero ang isusumite sa Commission on Audits ay, Commission on Audit rather, walang S, ay mga resibo, kuno na pinirmahan ng mga tao. Pero mga tao ay mga piki, hindi totoong tao. Pangalan-pangalan lang yun. Tapos kay Janet Napoles, ginagamit pa niya ang pangalan ng mga nakapasa sa bar exam, nilagay, yun ang katanggap ko ng pera, nakapasa sa nursing board, yun ang mga pangalan nilagay. Tapos sila rin ang pipirma. Yun po ang ginagawa. Kay Bong Revilla, sa PDAP ni Jingo Estrada, ganun din. Sa PDAP ni Enrile, ganun din. So, ibig sabihin, at si Lito Lapid may PDAP din na ganun din. So, bakit niya pa iboboto mga yan? So, ngayon ang mangyari, ibibigay ngayon kay Bong Revilla, yung resibo, ibibigay sa COA. Ngayon, kinasuhan si Bong Revilla, kinasuhan si Jingo Estrada, kinasuhan si Enrile. Sa kaso naman ni Bong Revilla, pinalabas niya po na kuno hindi siya pumirma, hindi siya sumulat. At pinalabas niya na piniki ang pirma niya. At ang pirma daw niya ay piniki ng kanyang chief of staff o abogado na chief of staff, si Richard Cambe. So, piniki ang pirma niya. Sa paglilitis, ang naipakita doon, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, ay nagsumiti ng ebidensya
na sa tuwing may ibibigay na pera si Janet Napoles, kasi ang binibigay ni Janet Napoles, dinidirekta doon kay Richard Camby, Attorney Camby. May makikita ka na sa record na yung mga bank accounts ni Bong Revilla, ni Lani Revilla, mga anak niya ay may nadideposito. Tuwing may matatanggap na pera galing kay Napoles, may nadideposito. Ngayon, walang ebidensya maipakita ang ating tinatawag na mga ombudsman prosecutors. Wala silang ebidensya maipakita na natanggap ni Bong ang pera. Kundi, natanggap lang ni Richard Camby. Ang tanong, tama po yan? Para mo sabihin na walang natanggap si Bong Revilla at ang lahat ng pera sa 6 na taon na natanggap lamang ng kanyang abogado. Tama ba yan sabihin? Maniniwala ba tayo sa depensa na hindi pinirma ni Bong Revilla sa 6 na taon? Sa unang taon pa lamang, alam na ni Bong Revilla kung niluloko siya. Alright, pag pwede natin siya pagpasensya sa unang taon, naloko nga siya. Pero sa sunod na taon, hindi ka pwede paloko. 6 na taon na lokohan, imposible mangyari. Pero nevertheless, dahil walang maipakitang ebidensya, ay absuelto si Bong Revilla. Pero ang pagkaka-absuelto niya ay napalagay po sa isang sitwasyon na hindi ka nais-nais at hindi ka panipaniwala. Bakit po? Yung Sandigan Bayan po kasi ay binubuo ng 3 justice. Kung magdesisyon ng Sandigan Bayan, kailangan 3 justice na nakatalaga dyan sa isang division ay magdedesisyon na unanimous. Ibig sabihin, 3 sila na magdedesisyon kung absuelto, absuelto. Kung guilty, guilty. Sa kaso ni Bong Revilla, ay yung isa sa mga 3 justice na naka-assign ay nagdesisyon na guilty si Bong Revilla. So ngayon, kung gano'n sa sitwasyon na hindi nagkatatlo ang boto na absuelto, anong gagawin? Sa batas po ng Sandigan Bayan, ay kailangan po na kukuha, magra-raffle ng magdadagdag ng 2 justice sa division na yan. At ira-raffle manggagaling sa iba pa mga divisions. Mga 5 divisions mayroon ang Sandigan Bayan. So kada 3, 5, 5 times 3, 15 justices. So sa 15 justices doon kukuha sa -3 yung 12. So ngayon, anong nangyari? Ay yung mga pinili na 2 na dagdag, isa doon bumoto pabor kay Bong Revilla at isa ay bumoto ng guilty si Bong Revilla. So sa makatid, ang botohan, 3 bumoto na absuelto si Bong Revilla, 2 ang bumoto na siya ay guilty. So ngayon, kung ako naman tanungin mo, gagamitan natin sa tinatawag na batas ng ebidensya ayon sa ugali ng tao. Ang problema kasi ito sa Sandigan Bayan ay hindi nila ginamit yung batas ng ebidensya base sa ugali ng tao. Kay Bong Revilla. Kumbaga, yung 3 justice na nagbumuto na absuelto si Bong Revilla ay nagsasabi wala daw ang ebidensya may pakita na patunayan na si Bong Revilla ang tumanggap. Pero kung batas ng tao ang titingnan mo, hello, maniniwala ba ang isang tao kung sasabihin ni Bong Revilla na sa loob ng 6 na taon na naging senador siya, ay papayag na lamang siya na maluloko, na makukuha ang pera? No way. Kaya kung sa batas ng tao titingnan mo, guilty siya. Sigurado ko kahit walang ebidensya na tinanggap niya pera, ay natanggap na yun. Anong karagdagang ebidensya na natanggap niya? The fact na yung AMLAC na record ay nagpapakita na sa kada may ilalabas na pera, si Janet Napoles papunta kay Richard Camby, ay tumataas naman ang account na may nadideposito naman sa mga accounts ni Bong Revilla at saka ni Lani Revilla at mga anak niya. Anong ibig sabihin nun? E di, saan ba kukunin nung ni Revilla, ng anak niya, ng asawa niya, yung dineposito sa accounts nila? Wala namang ibang panggalingan. At bakit hindi yumaman si Richard Camby na abogado niya? Kung ang totoo nga sabihin natin na lahat natanggap ni Richard Camby ay sa kanyang bulsa na punta. At maniniwala ka ba sa loob ng 6 na taon makakalusot si Richard Camby? Maniwala ka ba doon? Na hindi siya nahuli ni Bong Revilla? Sa unang taon makakalusot siya, pangalawang taon makalusot, sa 6 na taon pa makalusot na siya. Hindi po. Kaya kung ginamitan sana
ng sandigan bayan, ng batas, ng ebidensya ng batas ng tao, ng mga ugali ng tao, ay dapat convicted. Kaya huwag niyo na iboto si Bong Revilla. Sa kaso naman ni Jingo Estrada, nagkataon lang na hindi siya kandidato sa ngayon. Pero kung kumakandidato siya, huwag niyo nang iboto yan. Bakit po? Ano pang nangyari sa kanya? Kinasuhan siya na yung kanyang PDAP ay simulat siya sa isang ahensya rin ng gobyerno na ilipat sa pera kay Janet Napoles at si Janet Napoles na magpapatakbo ng kanyang proyekto. Ganon din, kung anong ginawa niya kay Bong Revilla, ganon din ginawa ni Janet Napoles na gumagawa rin, nag-invento rin siya ng mga tao, kunwari na pinagbigyan ng mga benepisyo ng proyekto ni Jingo Estrada. So, ang ginawa niya, piniki rin mga perma ng tao na kunwari nakatanggap ng mga pera galing kay Jingo Estrada. At ang nagperma ko noon ng endorsement, si Jingo dapat yun. Pero pinapalabas na peke daw. Ganon din, kumbaga peke defense ang ginagamit. Ang pirma daw ni Bong Revilla, peke, piniki ni ni Richard Camby, attorney Richard Camby. Kay Jingo naman, piniki daw yun ni Pauline Therese Lavayen na kanyang chief of staff din. At lumalabas, walang ebidensya may pagpakita na natanggap ni Jingoy. Pero ang tanong naman, mangyayari ba yan? Na 6 na taon na maluloko si Jingoy. Okay, may iba pang ebidensya na ipakita na yung pinagbibigyan ng pera ay dumating doon sa pundo ni Juan Nang. Napatunayan yan. Ang problema, si Juan Nang hindi na-aresto. Hindi rin na-aresto si Pauline Therese Lavayen para mabusisi kung saan niya dinala ang perang inabot sa kanya. Binigay ba niya kay Jingoy o hindi? Yan mga ebidensya. Ngayon, doon sa isang tao, si Juan Nang po, ay lumalabas, pag tinignan mong bank account niya sa China Bank, ay lumalabas na yung sulat kamay niya ay kahawig na kahawig sa sulat kamay ni Jingo Estrada. So sino si Juan Nang? Hindi parang kagaya kay tatay niya na si Erap, gumagawa ng pangalan Jose Velarde. Si Jingoy ay gumawa din ng pangalan Juan Nang. So ang isa naman na sitwasyon na ebidensya laban kay Jingoy, ang nagbigay sa kanya ng pera, karamihang pera, ay binibigay ni Janet Napoles kay Roby Tuason. Si Roby Tuason naman ay magbibigay ng pera na kinuha labon papigay doon kay Jingoy. Tapos natandaan nyo yun na binigay pa nga sa loob ng Senado. Pumasok sa Senado si Roby Tuason. Ngayon, paniwalaan ba dapat si Roby Tuason? Yan ang tanong. Sa batas ng ebidensya po, ganito po yun. Paniwalaan ko dapat si Roby Tuason sa pagsasabi na binigay niyang pera kay Jingoy. Bakit po? Kasi bago tumistigo si Roby Tuason, ay nagsauli siya ng 40 million sa pamahalaan. Na sinabi niya, yun po ang kinita niya sa komisyon sa paggigitna sa transaksyon sa gitna ni Janet Napoles at saka ni Jingo Estrada. So kung nagsauli siya ng pera ganoon kahalaga, wala pong tao na magbibigay ng 40 million ibigay sa gobyerno kung hindi siya nagsasabi ng totoo. The fact na binigay ni Roby Tuason ng 40 million, nagsasabi po siya ng totoo. Nang sinabi niya na siya mismo nagbigay ng pera kay Jingo Estrada na nagmula sa PDAP niya na pinatakbo ni Janet Napoles. And despite that, yung mga justices naman natin sa ngayon, hindi po nila ginamitan yung sistema ng pagtingin sa ebidensya na base po sa judicial notice o yung alam na dapat ng korte kung anong ugali ng tao. Ng ugali ng tao, hindi nagtatago po yan ng ebidensya para hindi siya matutukoy. Mga kawatan, ganun po yun. Ano nangyari? Di yung mga justices na yun, hindi po nila ginalang ang obligasyon nila sa bayan. Bagkos, sinabi na wala naman kasing ebidensya na ipakita na magpapatunay na natanggap ni Jingoy ang pera. Kaya bastusan talaga yung nangyari dyan. Ngayon, pagdating naman kay Enrile, anong nangyari? Pinapalabas, binigay ang kunwari style ni Enrile, depensa niya, ang pagtago niya ng pera ay kunwari, inutusan niya, sinulatan niya ang ahensya ng pamahalaan na magbigay ng pera kay Janet Napoles. Pero sinabi niya, sinulatan niya na ang magbibigay ng instruction sa kanila, uutos ay
si Gigi Reyes na chief of staff naman ni Enrile. So nakita ninyo, ladies and gentlemen, ang kasangkapan sa pangangawat o pagnanakaw ay mga chief of staff lagi. So ang chief of staff po, tandaan nyo yan po may hawak na swerte ng na sikreto ng kanilang mga boss. So ang ginawa, si Gigi Reyes sumulat doon para utusan na ibigay ang pera kay Janet Napoles. At si Janet Napoles naman ay magbibigay ng pera kay Ruby Tuason at si Ruby Tuason naman ang may bibigay kay Gigi Reyes. Wala pong napatunayang ebidensya na naibigay kay Enrile ang pera direkta. Dumaan lahat po kay Gigi Reyes. So ngayon, ang problema doon, tinanggi naman ni Gigi Reyes na siya sumulat. Bagkus, ano naman siya, you faked my signature defense. Yan ganoon din, piniki din ang pirma niya. So ngayon, paano mo sabihin na piniki ang pirma niya? And yet, sa loob ng 6 na taon, naipalabas ang pera. Paano mapaliwanag yan? Ibig sabihin ba si Enrile buang sa loob ng, maaring sa unang taon na lulukuhin ka ng mga tao mo. Pero sa loob ng 6 na taon na ikaw lukuhin ng tao mo, parang ginagago mong pamahalaan. Kaya hindi mo dapat, buti lang hindi tumakbo yung Enrile na yan, mahigit sanda na pinakamatandang magnanakaw sa mundo na nabuhay. Mahigit 100 years old, the oldest thief in the world, Enrile. So ngayon, ang ebidensya na nakatanggap si Enrile ng pera ay yung testimonya ni Ruby Tuason at the same time na nagsasabi siya po ang taga-abot ng pera galing kay Janet Napoles papunta kay Gigi Reyes na ibibigay naman ni Gigi Reyes kay Enrile. Tanong, bakit hindi mo paniwalaan si Ruby Tuason? Sagot ko, dapat paniwalaan. Wala kang katwiran na hindi mo paniwalaan sapagkat napatunayan na si Ruby Tuason ay nagsauli ng 40 million na komisyon niya, sinauli sa gobyerno. At kung sinauli niya, sino bang taong gago magsasauli, magbibigay ng 40 million sa kongreso, sa pamahalaan para lamang tumistigo? Wala. Bagkus, kung ikaw ay totoo. So parang sitwasyon din yan na isang babae na ni-rape, nagreklamong rape, kagaya kay si Paloma, nagreklamo ng rape. So, paniwalaan mo siya. Paniwalaan mo siya sapagkat ang babae nagrereklamo ng rape ay walang ibang motibo yan kasi pinapahiya niya sarili niya sa pagtitistigo. Pero kahit na pinapahiya niya, anong pakay? Walang ibang dahilan para ipapahiya ng babae ang kanyang sarili, kundi maghangad ng katarukan. In the same manner na nilustay, pinauli, nawalan ng 40 million si Ruby Tuason at ibinigay sa pamahalaan. Ano bang dahilan niya? Ano bang pakay niya? Ano bang motibo niya para isauli yung 40 million na yun? Wala, kundi magsabi na totoo para sa katarungan. And yet, hindi pinaniwalaan ng Sandigan Bayan na division. So, diyan nakikita nyo, mga walang kwenta ang ating sistema. Kaya dapat jury system na tayo, mga tao na mismo maghusga. Next, kinikwento ko yan at ang patutungan natin yung eleksyon na mangyayari. At yan po ay magpapatuloy na ganong sistema, pati si Lito Lapid na magnanakaw. Kamasok ko na sa akin kung gusto mo. Pati si, marami pa ibang magnanakaw. Pati si Amy Marcos magnanakaw na rin yan. Lahat yan, si Pia Cayetano, si Cynthia Villar, si Kabil Villar, si Abi Binay. Ganon yun lahat magnanakaw. Si Francis Tolentino, si Bato de la Rosa, si Bongo. Lahat po sila nagnanakaw dyan. Magaling lamang sila magtago. Kasi ganun po yan eh. Magaling magtatago. Tapos kayo naman na butante. Bubuto naman kayo sa kanya. Ito pang dagdag na bagong magnanakaw na sinungaling. Number 1, si Erwin Tulfo. Huwag siya buto yan. Magnanakaw, my God, magnanakaw po yan. Pati si Erwin Tulfo, magnanakaw po mga yan. Huwag kayo pa. Marami ang problema lang nung nag-post ako na ba kay Erwin Tulfo. Aba, binas ang aking post. Napakarami kumakampi sa kanya. Sabi ko, naawa ko sa Pilipinas. Naawa din ako sa mga tao na nagbabash sa akin. Ito yung mga taong niluluko. Naluko ni Erwin Tulfo. Naluko ni Ben Tulfo. So ngayon, the only hope na meron tayo sa katotohanan na mayroong ganitong problema, sa botohan pa lang ay yari na tayo.
So, ang pinakahuling laban na lamang natin ay kailangan yung totoong boto ang may bibilang. Paano masisiguro? Kasi ang Section 29 ng batas sa Republic Act 8436 ng ating bansa ay nagsasabi po na magkakaroon ng counter-checking ang pagbibilang ng computer. So, Dante Reyes, magandang umaga. Magkaroon ng counter-checking sa pamamagitan ng gano'n, magbubuo yung, sabi ng batas, inuutusan ang COMELEC na magbuo ng random counter, random manual audit committee. Inutusan ayon sa batas ang COMELEC na bumuo ng random manual audit. Pero ang problema, yung batas ay malabo. Hindi nag-uutos ng klaro at mali pa rin kung bakit utusan yung COMELEC na mag-check ng trabaho ng COMELEC. Parang sinasabi mong treasurer para mapatunayan ng treasurer na tama ang trabaho pagbibigay ng pera, na napunta sa tama ang pera. Ginagawa mo, treasurer na rin ang mag-check. Mali yun. Siyempre, depensa ng treasurer ang kanyang pagbibigay ng pera na hindi totoo. Hindi si Manner, ganito rin mangyari sa Section 29 ng ating batas na Republic Act 8436 na kung saan inuutusan ang COMELEC mismo mag-check ng kanyang trabaho kung totoo ang trabaho. Kaya, dapat susugan. So, meaning to say, binibring up ko ito sa atensyon ninyo na kung sino ang may gustong tumulong sa bansa natin. Nangangailangan po ako rito ng budget na ibabayad sa Supreme Court. Hindi po bababa dito sa 20,000 ang gastusin natin. Total, ako naman ang gagawa ng petition at papirmahan ko na sa mga kaibigan kong abogado, although mangingi pa rin kahit paano, ay ang gagawin ko po, magsasampa po ako ng petition sa Supreme Court na babaguhin ng batas. Ang batas ay ibigyan ng interpretasyon ng Supreme Court na iba yung tinutukoy na dapat mamili kung sino po mag-check kung paano naganap ang boto. Kung tama ba ang pagbilang ng computer o hindi. Yan ang tanong dyan. So bakit ang COMELEC ang magbibigay ng utos kung sino na mamili kung aling presinto ang pipiliin para i-check? Manual na bilangin, ikumpara mo sa computer na bilang. Ibig sabihin, yung random manual audit sa Section 29 na sabi, random, ibig sabihin random by raffle. Ang COMELEC ang binigyan ng kapangyarihan na mamili ng presinto sa bawat congressional district na bubuksan mano-mano at bibilangin ng mano-mano at ikumpara ang resulta sa resulta ng eleksyon. Yan po ang function yan. So ngayon, ang aking proposition, kailangan po na idalhin sa Supreme Court ang usapin na yan at ibigay ang dapat na interpretasyon na dapat ibang tao ang may mimili, hindi po COMELEC. Okay? So sino naman ang proposal ko dyan? Ang proposal ko dyan, pag sinampa ko yung kaso sa Supreme Court, ay dapat ang mga representante ng lahat ng political parties ang mamimili kung aling presinto ang bubuksan para i-counter-check. Bubuksan at mamanual na bilangin kamay-kamay at i-counter-check ang resulta ng computer. Diba? At hindi rin ako papayag na computer ang mamili, mag-raffle kung aling presinto ang kukunin. Kasi madali lang po i-program ang computer. Kaya ang proposal ko, maglalagay po ng Manila paper sa dingding sa araw ng eleksyon mismo. At paghudyat ng alas 7 ng gabi na matapos ng eleksyon, mamili na kagad. Tawagin isa-isa ang representante ng mga electoral parties. Tatawagin. At saka bibigyan siya ng pintelpen. Bilugan niya sa dingding ang Manila paper kung anong presinto na pili niya. Ang dapat ang pipili tao, hindi computer. So pag mapili na ang computer, total, may bigyan naman instruction na magla-livestream ang lahat, mag-monitor sa livestream ang lahat ng mga presinto sa buong Pilipinas, yung mga teacher. Kapag matawag ang presinto nila, automatic, pagtapos ng send ng padala sa COMELEC Manila ng kanilang resulta, ay bubuksan na nila ang kanilang baluta. At doon mismo, magla-livestream, makikita sila ay magbibilang na mano-mano para malaman kung makuha yung resulta doon sa mano-mano na bilang, ikumpara ngayon sa resulta ng
kanilang boto na pinadala ng computer. Di ba? Dapat ganoon lang. So, help me. Gagawing competition na yan. Help me. Ang trabaho ako na, ang otak ako na. Ang problema ko na lang pambayad ko sa Supreme Court ng filing fee. Aabot po yan ng mga 7,000, no? Kasama na mga mailing dyan. Pero ang dagdag, malaking gastos dyan ay sa pag-produce ng mga dokumento at kasi magiging, ano yan, in bank na tawag, lahat ng mga justice ng Supreme Court na 15 ay mabibigyan. So magpo-produce ako ng 21 copies. So example, kung makapag-produce po ako ng kasama mga annexes, makapag-produce po ako ng 100 pages sa bawat isang kopya. So 8 times 21 mo, that is that 2,100 pages. Pero magdadagdag pa ako ng mga 3 para sa kopya ko, kopya ng iba. So that is 24, 2,400 pages. Ngayon, ang Xerox po, 2 pesos bawat page. So, 2 pesos mag 8,000 plus. So, 10,000. Kailangan ko mga 20,000 more or less. Pag binigyan nyo ako niyan, ako na bahala magpatakbo. Tulungan nyo ako. Ipadala nyo sa aking GCash. Padala nyo na sa aking mga bank account. Andiyan, may PNB ako. May PayPal ako. Meron po ako na GCash, meron akong video. Yan, bahala na kayo dyan. Tulungan nyo lang ako nagagawa ng lahat. Okay? So, yan lang po ang aking pakiusap sa inyo. So, dito, sigurado ako na mismo sa araw ng butuhan, ang pag-counter, ang pag-manual na bilang. At dito, ay sigurado tayo na walang ibang papasok na mga foreigner na papalitan ang baluta para magsisigo-sigo yung binilang na baluta na kamay-kamay ikumpara sa mga lumabas sa computer. Kagaya ng ginawa nung nakaraang halalan, 2022, ang ginawa ng COMELEC ando na mismo, commissioner na si Erwin Garcia noon, ang ginawa nila ay napakatindi. Anong ginawa nila? Pagkatapos computer, ang PSA, Philippine Statistics Authority, ang inutusan ng COMELEC na mamili kung aling presinto ang bubuksan. Ang problema, ang ginawa na pagpili ay raffle by computer. Alam naman din ng computer ay namanipula na yan. So kaya, ang nangyari, ang suspecha ko lang yan. Pagpili ng computer after 5 days ng pagbilang. So ngayon, after 5 days, pinadala ng sikreto sa mga presinto kung aling presinto ang napili ng computer. At siyempre, dahil napadala, ang gagawin lamang po nila ay simple lang. Gagawin nila ay palitan nila yung mga presinto, ang ballot box palitan nila naman. Kaya napansin niyo na nag-report na may mga tinapon na mga election paraphernalia na mga laman ng mga baluta nandoon sa Cavite. Bakit naman sa Cavite? Kasi nandoon po yung warehouse ng F2 Logistics. Sino yung F2 Logistics? Yan po ang nanalo sa kontrata na kukunin ang mga presinto, mga ballot boxes at dadalhin sa Maynila. Pero mo itatravel mo pa. Along the way, napalitan na yung mga balota. So, ngayon, para wala ng oportunidad o pagkakataon na palitan ng balota, doon mismo pagkatapos na magpadala ng resulta sa Maynila, mismo yung presinto na yan, live stream lahat yan. Sila magbibilang. I-live stream natin lahat yan. Sila nang bibilang at nakikita natin kung paano magbilang. Yung mga teacher rin doon at sa mga watcher doon nagbabantay. At bilangin nila kamay por kamay kung ilan ang boto ng bawat isa. Bilangin ng lahat ng kandidato. Ikumpara ngayon sa resulta ng tinatawag na eleksyon na pinadala ng Smartmatic. Pangalawa, may tinatawag na voter receipt. Na ang voter receipt naman po, pag bumoto ka, magpo-produce ka agad ng resibo. Pakita sa iyo, i-compare mo, yan ang bang resibo binoto mo? Ibig sabihin, maaring totoo yun, talagang totoo. Kaya lahat ng resibo, pwede rin doon itabi at pwede rin na doon tayo magbibilang kahit hindi na buksan ng balota. So, yan po ang gagawin ko na petisyon. Tulungan niyo po ako dyan. Wala, hindi naman po ako mayaman. Alam ni Dante Reyes yan. Hindi ako mayaman. Pero alam din ni Mr. Dante Reyes na
ako po ay isang tao na ang integrity ko ay hindi po ako nagnakaw ng pera. Naging client ko si Mr. Dante Reyes. At sigurado siya mismo makapagtestigo na wala pa akong ninakaw na pera. Yan ang gagawin natin. So, tulungan niyo pa ako at ito na lamang ang ating live para sasabihin sa inyo na ito, kailangan ito. Higit sa lahat na nangyari noong isang araw na umamin si Erwin Garcia na dahil nag-imprinta sila noong January 6 sa mga official ballots. Ang nangyari ay naka-imprinta na sila ng 6 na milyon nung nakatanggap sila ng utos mula sa Supreme Court na itigil nyo ang pag-imprinta. 6 na milyon na. Itigil ang imprinta para sundin ang utos ng Supreme Court na idadagdag yung kandidato na tinanggal ninyo si Ikay Resi, si Mustafa Subayib na ilalagay na kandidato pagka-senador. Ako, hinohope ko na next week, sasabihin ng Supreme Court, iutos na ilagay ang pangalan ko. So, naglagay din ako ng motion, naka-file na kanina. At hiningi ko sa Supreme Court na ipagpaliwanagin sila ni Erwin Garcia at mga lahat ng commissioner na bakit sila nag-imprinta ng baluta mula noong January 6 na hindi sila nagpaalam sa Supreme Court. Kaya tuloy, nag-imprinta sila, nung nag-utos sa Supreme Court ng tigil, nabasura yung 6 na milyon na baluta na inimprinta nila. Hindi na magagamit po sapagkat hindi nakalagay ang pangalan ni Igay Resi sa distrito ng Caloocan. Hindi rin nakalagay ang pangalan ni Mustafa Subayib para bilang kandidato pagka-senador. So, marami, 5 sila. May kandidato pa sa Ilocos Sur, second district ata sa Ilocos Sur. May kandidato sa pagkakonsehal sa San Juan, second district. So, may kandidato pa sa pagkagobernador ng Zambales. Yan po. Kailangan palitan ang mga baluta kasi nagkasira-sira na. So, ang ginastos ni Erwin Garcia saka mga commissioner ay 132 million ang naiubos nilang binayad na para sa 6 na milyong baluta na nababasura. Kaya pagpapanagutin natin, ibitayin natin ito si Erwin Garcia. Okay? So ngayon, mas para naman kasi ayaw nila, itutuloy nila yung tinatawag na computer election, the best that we can do is tayo ang mag-control, mga tao sa pamamagitan ng mga political parties, bawat isa, na sa mga tumatakbo, ang mamimili kung aling presinto ang bubuksan at bilangin mano-mano para ang resulta diyan sa nabuksan at bilang na mano-mano ikumpara sa resulta ng computer. Diba? So, naintindihan na ninyo. Ganun po ang mangyayari. Ang problema po natin, Ronaldo Santos, ang batas po natin mismo ay unconstitutional o labag sa Constitution. Kasi yung batas mismo sa Section 29, nag-uutos na ang Comelec mamili kung sino, kung aling mga presintong bubuksan. So, kailangan natin gumalaw sa ngayon. Kaya maghanap po, mangungutang ako, isasangla ko itong singsing ko. Just for that purpose, kung walang magbibigay sa akin ng tulong para sa pambayad sa Supreme Court at panggasto sa papel. Yan lamang po ang important concern ko bago po ako matutulog sa ngayon. Actually, nakatulog na ako kanina, nagising lang ulit at matulog ulit. At don't forget, may yung grupo ng Bunyog, no, nagpapatawag na mayroong tinatawag na impeachment rally laban kay Sara ngayon sa ang patawag kung saan man yan, sa ang alam ko para sa EDSA at ang kapatid. Pero problema ko, I'm facing the reality. Merong pupunta ba? Yan ang tanong. Alam ko naman na mahirap ang pera sa ngayon. May makukuha bang pamasahe ang tao para makapunta sa EDSA? I hope so, meron. Kung sino may paraan, punta naman po kayo. Tapos para ipakita lamang natin ang ating pagsuporta sa panawagan na matutuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi pabor ka ba kay Sara Duterte o hindi, mas kung pabor ka, mas ipupush mo na magkaroon ng impeachment para malinis ni Sara Duterte ang pangalan niya. Kasi ang impeachment na kaso na paglilitis, magbibigay din ng pagkakataon kay Sara na maipaliwanag niya, mailinis yung pangalan niya. At malaman natin bakit naglagay siya doon ng Mary Grace Piatos.
para malaman natin yung mga ibang mga 6,000 ata resibo na yun ay wala sa pangalan na listahan ng Philippine Statistics Authority ng mga totoong tao. So ano ba ang paliwanag doon? Sang-ayon ba ito sa katotohanan? Dahil kagaya ni Dante Reyes, naging pulis yan, alam niya mga intelligence fund ay dapat hindi mo pinapangalanan ang mga tao nakatanggap ng pera sa paghahanap mo ng informasyon. Halimbawa ko na lang sa inyo, panoorin niyo po yung pelikula. Ikaw, Dante, panoorin mo yung YouTube channel na may title na Zero Dark 30. In writing yun na Zero Dark 30. Hindi na number na 30, kundi THIRTY. Ibig sabihin, Zero Dark, 12:30 in the morning. Anong ibig sabihin? Yan pelikula na yan. Hindi pelikula yan, documentary yan na ginawa ng CIA. At mababasa mo dyan, mapapanood mo dyan. Maiksi lang mga 30 minutes lang yun ng mga pelikula. Mapapanood mo dyan kung paano nag-project ang CIA. Mga babaeng dalawang CIA agent ang ginamit ng United States of America para hanapin si Bin Laden. Sa 10 taon nila nahagilap si Bin Laden. Isa sa mga proseso na ginawa ng dalawang babae dyan para makuha nila, para matukoy nila kung saan si Bin Laden nagtatago, ay kumuha sila ng telephone number na maaring doon si Bin Laden. At ang kapalit ng telephone number ay bumili pa sila ng Ferrari. Kapalit, telephone number na. Ganun po katindi ang intelligence work. Tanong nyo sa mga pulis na kaibigan nyo. Ganun katindi ang intelligence work para makuha mong informasyon na telephone number na matawagan mo para matagpuan mo kung saan si Bin Laden. Okay? So, John Kabinbin, Kabunyog. Ganun po. So, ngayon, kung ganun din ba ang kay Sara Duterte? So, kung ganun kay Sara Duterte, sa mga kakampi ni Sara Duterte, magbibigay ng linaw ito, magpapalakasin pa lalo ni Sara Duterte ang kanyang reputasyon, ay mabait pala siyang tao. Ay, ano pala siya, hindi pala siya kawatan. Kasi sa ngayon, to tell you honestly, binoto ko si Duterte noong 2016 for president. Pero, dahil sa pamamatay ng tao niya, nawalan ako ng gana. Marami kaming mga bumuto kay Duterte na wala na ng gana because of yung pamamatay. Okay? So ngayon, magbibigay din ito ng hindi lang ito pabor kay Sara, hindi lang ito kontra kay Sara Duterte. Pabor din ito kay Sara Duterte yung pagkakataon na matuloy yung impeachment. 'Di ba? Kasi sa Quad Committee, biased naman talaga ang Quad Committee. Nung nandoon na si Sara, nung hindi pa pumunta si Sara, tira ng tira kay Sara, hindi ka na kasi pumupunta eh. So dapat depensa mo sarili mo. Nung nandoon na si Sara, hindi naman tinanong. Ibig sabihin, natutubag din ang mga Quad Committee. Hindi mo sila maasahan na tudo-tudo kung totoo yung kanilang ginagawa. Nevertheless, I recognize that napapasalamat ako at nandyan ang mga Quad Committee na yan at yung Committee on Good Government. Kasi bakit? Kung hindi dahil sa investigasyon nila, hindi nalaman ng publiko ang nangyayari. At least nalaman natin. Kung half-truth, kung hindi man bubuong katotohanan yun, at least meron na tayong ideya kung ano ang nangyayari. Diba? So, over and above my interest as a senatorial candidate, Manong Reban Channel, ay mas maganda na suportahan niyo ako sa aking petition na tanggalin ang karapatan sa pagpili kung sino mag-check sa baluta sa mga presinto. Tanggalin mula sa COMELEC at ibibigay sa mga representante ng bawat political parties. So, I need, sabi ko nga, mga more or less 20,000 pera. No? Bahala na ito magbigay. Meron naman ako siguro na meron naman akong mga numbers dyan. GCash number, meron akong video, meron akong PNB, meron akong PayPal. Yan. Yan lamang po. May Palawan Pay ako. Pwede nyo ikon dyan, itutulong. At natapos ko na po, by the way, Lunes ko na isasampa yung kaso laban kay Erwin Tulfo. At handa na, marami na rin nagbibigay. Okay? So, yan lamang po at magandang umaga sa lahat. No? Si Rinaldo Santos, basahin ko, 75 years old na ako at walang work. Pero may lupa ako, vacant, 350 hectares. Binibenta ko para itulong 90 to 95
itulong ko sa mga Pilipino sapagkat napakaraming tao ang naghihirap at gusto at makinabang na tao at hindi madala sa hukay at ang kailangan lang ay 6 feet under the ground. Ako ililibing. Lahat tayo na mamatay. Walang makakaiwas. Kaya wala dapat matakot na mamatay. Tama po yan ang iyong sinasabi, Mr. Mr. Sir, siguro, na-remind ako na bago ako alis kakanta ko. Ang kakantahin ko ay Oras Na. At yung kanta ng Asin kanta ni Corita, yung Oras Na, at saka kanta, yung Corita patay na, at saka kanta ni Lolit Takarbon sa Asin. Pero mamaya makunti kunin ko. Pero magbabati lang ako kay Dante Reyes. I love you, Dante. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo ni alam mo na, hindi ko nabanggitin ang pangalan. Si Kabunyog John Kabinbin, si Noram, no? Sabihin ng Gan Baron ba? Si Manong Riban. Ito, paborito ko si Manong Riban channel. Gusto ko sana makausap ka, mag-duet tayo live. Yung mga kanta naman ni Freddy Aguilar kantain natin. So si Rinaldo B. Santos, independent body ang pipili at independent ang manual counting. Tama po kayo. At kailangan ng manual counting po, dinagdag ko lang, ay mismo gagawin sa oras sa araw mismo ng halalan. Hindi nang palipasin pa na dadalhin pa galing probinsya papunta sa Maynila. Along the way, i-hold upin yan. Kagaya noong 2022, may mga baluta na natapos sa basurahan sa Cavite. Yun po yun. Kaya kung nakita mo yun, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, may pandaraya sa eleksyon natin. Sa Antonio Alarcon, impeach lahat ng mga nasa Comelec. Gagawin ko po sa bandang huli yan. Pero in the meantime, nais ko lang ibalita sa inyo, nag-file na ko ng motion kanina na hiningi ko na ipa-refund o babayaran nila ni George Erwin Garcia ang 132 million na ginasta sa 6 na bilyon na baluta na kanilang inimprenta na wala man lamang na patunguhan kundi nababasura. So, Unibert, salamat po. Mabuhay po kayo sa adikain ng papabuti ang ating bansa. So, Dante Reyes, opo, may magpapatunay po ako. Yan kasi naging kaibigan si Dante. Totoo siya, sabihin ko na, naging kliyente ko siya. Sasabihin ko sa inyo, isa sa naging kaso na hawak ko na pwede ko sabihin na proud ako sa achievement ko as a lawyer. Yung kaso ni Mr. Dante Reyes. Yan, umiyak pa yung judge dyan nung pinresinta ko siya, nagtatestigo siya. Pati siya umiyak, pati ako umiyak sa kanyang testimonya na nanalo kami. Acquitted siya dyan. Hindi ko na sabihin ang detalye, pero yun lang po masasabi ko. So, ang term daw nila dyan, sa mga pagkumpara is pagbanggain ang resulta. Tama, pagbanggain ang resulta ng computer sa manual counting. Tama po yan. At least naintindihan. Dapat tulungan din ako ng lahat ng mga pulis. Lahat ng mga pulis, nanawagan po sa inyo ako sa inyo lahat. Pasensya na kung marami akong pulis na nakasuhan na natanggal sa serbisyo at na sentensyahan na nagkaroon ng suspension. Nais kong ayaw kong magiging tapatin ko yung kliyente ko ni si Dante Reyes, pulis ito, pero may mga pulis pa ko na patanggal sa trabaho. At marami akong pulis na kliyente na ipapanalo ko. At marami din akong pulis na kinasuhan na patanggal ko. Kagaya yung sa Quezon City na pulis. Siguro kakilala pa ni Mr. Dante Reyes to kasi Quezon City police officer din ito. Okay. Ang pangyayari doon ng kinasuhan ko ay ganito. May ni-raid ang mga pulis ng special unit ng CID, ano tawag yan? Special Operations Group, SOG ng Quezon City Police District. At pinasok nila isang lugar, wala pa silang warrant of arrest, pumasok sila, kinuha ng mga computer. Ngayon, sa kinuha ng computer, ang nangyari din, 41 na computers ang nakuha nila. Paano ko nalaman na 21? Kasi po, ang ginawa ng mga pulis na yon, sinira nila ang lahat na nakita nila na CCTV. So, confident ang mga pulis na yon nang tinakot nila mga computer mula sa kwarto na pinasok nila. Confident sila na wala na silang kalaban. Yun pala, may isa pang CCTV camera na nagamit ko, na kinuha ko. At kinasuhan ko sa Internal Affairs Service
ang mga pulis Quezon City. Diyos ko, 6 na buwan po sila nasuspendido. Kasi ang kaso ko sa kanila, nang ginawa nila, nang nagsubmiti sila ng kaso sa piskal, pinalabas nila sa City Prosecutor's Office ng Quezon City na 35 lamang na computer ang kinuha nila. Ini ikikwento ko to kay paring Dante, kumpare ko na rin ito. Mga anak niya parang anak ko na rin. So, 35 ang nilista ng mga kasama niyang police officer. Na sinampa, on record yan, sinampa sa Office of the City Prosecutor. So, ibig sabihin, pag sinampa na sa Quezon City, Office of the City Prosecutor, hindi na sila makatanggi, hindi nila pwedeng baguhin kung ilang computer ang nakuha nila during the raid. Hindi ko na nga kinwestiyon yun ng legality ng pagpasok kasi wala din silang search warrant. So anyway, umikot-ikot na lang ang tanungan sa IAS na doon, ilang computer ba talaga ang nakuha? Kasi nagdepensa sila. Ang problema pag depensa nila, hindi sila makadepensa kasi the best evidence pa rin ang CCTV. So binilangan ko in every time, yan, one computer. Ang bilang 41. Kaya anong nangyari? Nawa din ako sa kanila. Sa totoo, Dante, pumunta sa akin mga pulis na yun, nakiusap kung pwede daw i-withdraw kong kaso. Nag-attempt ako, naawa ako sa kanila. Withdraw kong kaso. But then, ang problema, ayaw naman pumayag ng Internal Affairs Service. Bakit? Kasi ang complainant na daw doon na Philippine National Police na hindi na ako na abogado ng mga biktima nila ng kwan. So kaya, tinuloy naman ng Philippine National Police ang kaso at nasuspindi sila ng 6 na buwan. Alam mo, 1 taon na hindi nag-aaral po mga anak ng pulis na yun. Kasi wala silang pambayad sa tuition ng mga anak nila dahil hindi sila binigyan ng bonus at wala silang sweldo sa loob ng 6 na buwan. Nakakalungkot. Pero sa tingin ko ay dapat gawin para naman matututo ang lahat. Okay, ang si Dante naman isang pulis na napapatunay ko na isang magaling na pulis ito. Okay? So, yan lamang po ang aking masasabi sa ngayon. Tulungan niyo ako at lalo na si Rinaldo Santos, marami daw siyang lupa. Kung totoo niya, kung merong 350 hectares siya binibenta, whereas ganito, Mr. Rinaldo Santos, tulungan mo ako mag-usap tayo. Kontakin mo ako sa aking email address. Kung okay sa'yo, ibenta natin isa-isa. Hindi ibenta, ibigay na lang natin. Pero kukuha ka, ibenta natin. Halimbawa, ibenta mo na lang ng 10 pesos per square meter. Marami kang kapwa Pilipino na matutulungan. At least, meron kang madadala, 75 years old ka na. In 5 years, may bebenta natin lahat yan. Kung may 350 hectares ka, anong ibang kwentahin natin? Rough estimate. Ibenta natin sa tag 10 pesos per square meter. Ito. 10 pesos per square. Ang 350 hectares is times 10,000. So 350 times 10,000 square meters. Kasi isang hektarya, 10,000 square meters. So uwi siya sa 3,500,000 square meters. Kung ibenta mo lang 10 pesos times 10, ang mangyari, kikita po kayo ng 35 million. Okay naman sa iyo yan? Marami bibilihan. Kung ayaw mo gawin, ibenta natin 100. So maging 350 million kikitain mo. We will design it in a way. Total civil engineer ako. Kaya ko i-design ang komunidad. Alam ko ang surveying. Marunong po ako mag-survey bilang isang civil engineer. Tutulungan natin. Tapos ikaw na magsasabi kung sino ang magbibigay ng award. Marami mag-apply. Kung malapit lang yan sa Metro Manila, sigurado maraming mga squatters mag-apply na mabibigyan mo ng lupa. Siyempre, ang isa-suggest ko niyan, magbibigay ka ng 200 square meters. Ang 50 square meters, o 40 square meters, lalagyan nila ng bahay. Ang matitira sa 200 minus 50, 150 square meters, taniman nila ng mga gulay. Yan lang ang ating Pag tinaniman ng gulay, at bahala na sila kung ibenta. Ilagay natin sa kontrata na kukunin mong bahay kapag hindi sila susunod sa kontrata na tataniman nila ng gulay. Diba? At ang bahay ay adikain natin na bahay kubo lang para mura. Kasi ako, engineer ako. Makapag-disenyo ako na 10,000 lamang meron na kayong bahay sa 40 square meters. Ang gamit nun, kawayan. Ang bubong ay hanap lang tayo ng dahon ng niyog. Gamitin natin na bubong. At saka dingding.
pwede nating gagawin, ang gagamit doon, kawayan, itagta rin natin. Alam ni John Kabunyog yan. Kami mga Ilonggo kasi tinatagtad namin yan at ginagawa namin sa wali, yung kawayan. Kaya importante rin, magtatanim tayo ng kawayan para doon natin kukunin ang ating construction materials at para naman ay walang gasto sa pagpatayo ng ating mga bahay. Tapos pag gumawa ka ng mga kama, kawayan na rin ang gagamitin. Diyan ko ibubuhos ang aking expertise bilang civil engineer. Okay? Mag-antay ka na lang, no? Manong Ribbon Channel, continuing with regard to my candidacy sa senatorial. I hope so na merong balita tayo next week. No? Apolonio Cristobal, dapat maayos na nakaupo dyan sa Comelec. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, si Ben Reclamador. Tama lang, Dr. Toto. Gumawa kasi ng tama, lalo na kung public official. Tapos si Amic TV5 UK, Rinaldo Santos, on the spot counting. Kailangan para walang makagawa. Tama, yun ang principle din, on the spot. Alam niyo ba kung bakit on the spot? Ibigay ko sa inyo yung katotohanan kung bakit kailangan natin on the spot. Kasi para walang pagkakataon na mag-isip na magsinungaling. Hindi si manner, kagaya rin sa gwardiya, na kumilagbok siya, hindi mo pagdududahan ang kanyang nilista kung anong mga sasakyan na pumasok sa gate, kung sino mga tao pumasok. Sapagkat nung nirecord niya yan, ay sa panahon kaagad-agad on the spot. Kung on the spot ang recording ng isang tao, kahit sinungaling pa siya, ay wala siyang pagkakataon na magsinungaling. At kung wala kang pagkakataon na pagsinungaling, yung lahat ng gawa ng tao sa panahon na wala siyang pagkakataon na magsinungaling, ay tinatanggap na totoo. Yan po, one of the best evidence po yan. Si Apolonio Cristobal, good evening, Katoto, Kausing po for Senator. Salamat po. Rinaldo Santos, criminal ay bumabalik sa lugar ng pinangyarihan to. Uy, tamang magandang magandang principle yan sa criminology. Yung criminal ay bumabalik sa lugar ng pinangyarihan to marunong tumanggap ng mali ay naitatama sarili at may karagdagan. May 50 hectares na ko sa nasabi sa occupants, 12,500 families, awardees. Sige, gagawa natin po ng paraan na kanyan para dadami pa. Gagawa tayo ng isang village na Rinaldo B. Santos Village para naman Malay mo ba, ako, mag-alok din ako sa iyo, nakukuha rin ako ng lupa sa iyo kung saan man yan. So RC Abad, marahay na aga sa mga Bicolano. Magandang umaga sa lahat ng mga Tagalog, Katagalugan, at mayap-abak sa mga kabalin ko, manaimbag bigat sa mga kapsat ko. So maabig kabuwasan sa mga kamag-anak ko diyan sa Pangasinan, lalo na sa aking kaibigan na si Lee Carandang nandiyan sa Labrador, Pangasinan. Tapos siyempre sa mga Ibaloy, mapting adya agsapa, sa mga kankani gawi sa iwagkat, sa mga Ibanag mapya nga umanikaw. So sa mga Pilipino dyan sa Hawaii, kung gabi man dyan is aloha aihi. Tapos sa Germany, mga Pilipino sa Germany, sabi natin kung gabi man dyan is Guten Abend. Kung umaga, Guten Morgen. Sa Japan, kung gabi man dyan is Konbanwa, kung mag-umaga na, Ohayo gozaimasu. Pero mag-umaga na rin. So, ngayon, sa mga kaibigan natin dyan sa Netherlands, Guten Morgen at sa Guten Hapon. Sa mga Tausog, Marayaw Maynaat. Sa Maguindanao, Mapia Mapita. Sa mga Maranao, Mapia Kapipita. Okay. So sa inyo Langon, Mapia Galubakan Kanulangon. Syukran sa mga Muslim na mga nanonood sa aking channel ay Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God is great. Sa mga Kristiyano, I am the way, the truth, and the life. And that's what Jesus said.
Tsaka yung paborito ko yung sinabi ni Joby Espinido, Colonel Joby Espinido, na sa Psalm 91 nagsasabi, I dwell in the house of the Lord, and with Him I am forever protected by the shadow of the power of God. Ganun lang kasimple. Hindi naman yan eksaktong salita, pero na-interpret ko lang na ganun. Si Papa Dom Ligario, nandiyan ka ngayon sa Bukidnon, sa Bohol, na alam ko may mga project ka, kasi engineer din ito, ay sa Obay Bohol siya. So, okay, si Desmond Laksamana, God bless you. So, si Univert, salamat po. The Road Manor, Rinaldo V. Santos, nasa rally ka mabukas, dalhin ko isa sa property profile. O, sige, magkita tayo, mag-text. Kunin mo ng number ko, itong number ko, mag-text tayo. Kita-kita tayo. 7796. Ayan. So, yan. Yan ang number ko. Kung sino man ang gusto mag-text sa akin, text lang po kayo. At yan naman lamang mo tayo. Hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Kay Ernesto Lagramada, shout out din sa iyo sa Seattle, Washington. Kay Attorney Manny Saez, din sa Naga. Kay Engineer Melvin Del Perto, yan sa mga kagrupo ko na Mancave International. At saka mga adopted batch ng Ateneo High School, na inadapt nila ako as their tawag nito as their adopted batch. So ngayon, na-remind ako sa sinabi ni Kapsat Manong Riban Channel, no? Kakanta tayo. Yan, kakanta tayo. Oras na ang kakantahin natin. Okay. So, sa ano natin? Okay. Sa tingin ko naman ay marinig mo yung aking gitara. Hindi ko lang kung narinig Yun, dali lang. Yun, dali lang. Medyo delayed kasi. Ayun, magandang turong. Magandang turong ni gitara natin. Hindi ko memorize ang lyrics pero I'll try my best. Medyo delayed kasi. Ayun, magandang turong. Magandang turong ni gitara natin. Hindi ko memorize ang lyrics pero I'll try my best. May bulong. Medyo delayed kasi. Dinggin mo. Ihip ng aking panahon, may sigaw, damhin mo, at ubos na ang oras mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na at pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Yan. Oras na po. Gising na kayo, mga kaibigan. At tayo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan kung ikaw ay gagalaw. Pero paano kaya yaman? Ang tanong, paano kaya yaman? Kung ikaw ay umalis sa iyong higaan at ikaw gumagalaw, maniningil ka ng may utang sa iyo, magkakapera ka. Pero yan.
At mag-isip ka kung ano negosyo mo. Alam ko malalo mga kabalin ko, magaling magluto. Gawa kayo ng magluto kayo, maggawa kayo ng konting kainan. Kikita kayo. Alam ko mga kabsat ko, magagaling sa mga kanyan, mga masisipag. Ay, mga Ilonggo, mga masisipag din. Lahat tayo masisipag, pero huwag kayo ma-discourage. Huwag kayo mag-isip na dahil wala kayong kapital ay hindi na kayo kikita. Tanging lakas lamang natin na mag-umpisa. Nevertheless, kahit anuman ang gagawin natin, kikita tayo. Mag-isip tayo, anong gagawin natin, matulog muna tayo, at huwag ka natulog ng lagi. Kasi pag natulog ka na lagi, hindi ka babangon para tutuparin mo yung mga panaginip. Yan lamang po. At magandang umaga po sa lahat. Kay Endo Brut, kay Cesar Balmaceda, kay okay. Tapos salamat Dante. Mayap, galing Aldo ko kay kayo, no? Magandang madaling maaraw po inyong lahat. Tapos si Amik, no? Sa Betong, magandang umaga. Okay, so the road runner. Mr. Ronaldo Santos, binigay ko na pong cellphone number ko. Paki-keep mo pa, text mo pa ako para bukas pagising ko. Mamaya pagising ko at alam ko kung paano kita kukontakin. Si Domingo Ligario, si Papadums. Okay, magandang umaga po sa lahat. Matutulog na tayo.